Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, talent guides. Yan ang paunang mensahe ninyo sa ngayon. So, posible na kayo ay isang talent guide. Maaring isa kayo sa mga nagte-train, no? Maaring isa kayong trainer, maaaring kayo yung tumutulong din sa mga talents ninyo, sa mga estudyante ninyo, na ma-enhance, no, ang kanilang, at saka mahasa ang kanilang mga skills, talents, and gifts, no. So, probably then, nang iba sa inyo dito is looking for talent guides, maybe looking for teachers, looking for someone na makaka-assist sa kanila para lumabas talaga yung kanilang galing, di ba, no, Aries? What else? We have Ascended Masters. Ayan. Probably, ang iba sa inyo dito, Aries, meron kayong specific na saint, no, na pinagdadasalan. Maaring meron kayong prayer, no, nagde-devotion kayo, nagra-recite kayo siguro ng mga katulad na lamang ng mga 9 days novena, yung mga ganon, no, sa kung sino mang saint dito, no, yan ang napipick up ko dyan. We have Up from the Depths, Aries, releasing difficulty, which is really good, no, napakaganda kasi papunta na kayo dito sa pag-ahon, kumbaga, no, sa difficulty na pinagdaanan ninyo. This is the time that you are going to rise above your situation at papunta na kayo sa liwanag, papunta na kayo sa tagumpay, sa kung ano man ang hamon ng buhay na ito, no, na inyong kinaharap dito. So, ano na kayo dito? Yung parang nanggagaling kayo dito sa isang difficult situation na pagtagumpayan ninyo yan, nahanapan ninyo ng solusyon, at ngayon, papunta na kayo sa pagbabagong buhay, papunta na kayo sa pagsisimulang muli, no, sa buhay ninyo. What else? We have currents of emotion, uncontrolled feelings, maaring, isa itong strong emotion, no, strong emotion. It could be, pero nakikita ko dito parang galit, no, parang may hatred, no, kung nararamdaman dito na parang nagkaroon ng outburst ang iba sa inyo dito, Aries, no, yung parang hindi nyo na nakontrol yung sarili niyo, as in talagang naggalit na kayo ng tuluyan, no. What else? We have animal totems, animal energy, and powers. Ayan. So, dito naman sa animal totems, Aries, maaaring ginagamit ngayon ng Divine Universe ang specific animal para maghatid sa inyo ng impormasyon, maghatid sa inyo ng guidance, no? At ang sinasabi nating animal totem is that yung isang specific animal na laging nag-show up sa inyo, all of a sudden, lagi siyang nag-show up sa mundo ninyo, no? Kahit ano nga na inyong ginagawa, kahit na, kunyari, nandyan kayo sa bahay ninyo, pagtanaw ninyo sa bintana ninyo, may nakikita kayong specific kind of animal, gawin nating example is the grasshopper, no? Siguro, tingin-tingin kayo sa garden ninyo, or tingin-tingin kayo sa labas ninyo, may nakita kayong grasshopper. Pag tumingin kayo, nag-browse kayo ng cellphone ninyo, nakita ninyo grasshopper. You know, magbasa kayo ng mags or whatever, no, kung ano pang mga reading materials, merong mga picture ng grasshopper, no, yung ganon, no. So those specific kind of animal na consistently showing up, no, sa buhay ninyo, at nararamdaman ninyo na merong something dito, no, sa animal na to. Bakit all of a sudden lagi ko siyang nakikita? That is that could be your animal totem, kasi ibig sabihin yan, meron yung specific message para sa inyo na gustong ipahatid sa inyo ang Divine Universe using that grasshopper, no? So, example lang yon na grasshopper. It could be anything. It could be any animal, no, na ginagamit, but usually yung ginagamit ng universe dito is yung mga
butterflies, dragonflies, grasshoppers, specific kind of birds, yung mga ganon, or kahit ano pa man. Kunyari, wala naman kayong pet na cat, pero all of a sudden, laging may sumusulpot na cat sa buhay ninyo, 'di ba? So that could be your animal totem. Mararamdaman din ninyo, no? Yung animal na yan, kung yan ang animal totem ninyo, because it will speak to you, you know? Mararamdaman ninyo na there is something dito sa animal na to. Bakit ito laging sumusulpot sa akin kahit ano ginagawa ko or kahit nasaan ako. Okay? What else? We have confusion. Yan. So, maaaring yung animal totem na to is being used, no? To send you a specific message dito na maaaring makatulong sa inyo dito sa sitwasyon ninyo sa ngayon na meron kayong confusion. No? You have, you're experiencing uncertainty. Maaari din na naku-confuse kayo because there are different kinds of opportunities and possibilities na kailangan ninyo pagpilian, something like that, no? Kaya maaaring ganun ang ganap dito for some of you Aries, alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have angel number 1122. Ayan, great shift. Merong malaking pagbabago. Isang malaking pagbabago magaganap dito. Maaaring magsisimula kayo dito sa personal growth. So, personal transformation siguro ang uunahin ninyo dito, no? There could also be spiritual development and the manifestation of your goals, so which is really good, diba? Meron din kayong ma-achieve, makukumpleto dito, matatapos na chapter sa buhay ninyo, which is really exciting then. Sabi dito, first, focus on the positive changes occurring due to your efforts, then expand your horizons, and permit yourself to try something new. Ayan, so, pag may ending, diba, may new beginning. Pag may na-complete na kayo, may na-achieve na kayo, hindi kayo titigil na doon na lang kayo. Lagi kayo magsisimula ng panibagong chapter ulit sa buhay ninyo. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in favor of your intentions. So what else? We have angel number 2121. Energy levels. Ito maswerte, no? Maswerte din kayo pagdating sa pangkaperahang aspeto because there is prosperity promised in here. There is harmony, so magiging maganda na din yung samahan ninyo. Journey, may travel, yung ganon. That day you're waiting for will come. Wow! Kung meron kayong hinihintay na pagkakataon siguro ng swerte or matapos ang inyong problema, magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, you know, this could be it. No? This could be the time. Sabi dito, maintain discipline. You're getting closer to your end goal. There's no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focused. It will pay off. It's a climb, not an elevator ride. There's no shortcut sa buhay, hindi ba? It is a process, okay? At pinagsisikapan natin ang mga bagay-bagay. So, walang instant gratification, kumbaga. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.